Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang Heart to Heart dito sa 92.3 True FM. Ako nga pala si Josh, 38 years old, ng Rizal. Currently, 7 buwan ko ng girlfriend si Lorraine. Bago ko makilala si Lorraine, ay galing ako sa halos 8 taong relasyon. Bago ko maisipang pumasok sa panibagong relasyong ito, Kuya Poy, matapos ang paghihiwalay namin ng matagal ko ng girlfriend ay itinanim ko sa isipan ko na kung sakasakaling magkakaroon nga ako ng panibagong jowa, ay sisiguraduhin ko na siya na ang pakakasalan ko. Ayoko na kasing paabutin pa ito ng matagal. Given na tumatanda na rin naman ako, at the same time ay gusto ko na ring magkaroon ng sarili kong pamilya. Nang makilala ko nga si Lorraine, sigurado na ako na siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Ang isa sa mga nagustuhan ko sa kanya ay ang pagiging simple at disente naman niyang babae. Isang guro sa isang pampublikong paaralan si Lorraine, Kuya Poy, nang makilala ko siya. Matapos yun ay hindi na ako nag-aksaya pa nga ng panahon para ligawan si Lorraine at sa isang iglap ay naging magkasintahan na nga kami. Masaya ako sa ilang buwang kasama ang present jowa kong si Lorraine. Pero ang sayang ito ay unti-unti ring nahubaran matapos ko ring madiskubre ang mga nagkalat na red flag niya. Sa totoo lang, magastos pala itong si Lorraine. At bukod sa pagiging gastador, ay hindi rin siya marunong na mag-ipon ng pera. Kumbaga, ubos biyaya ang girlfriend ko. Pagdating naman sa pagkain, aminado rin ako, Kuya Poy, na may pagkamagastos din talaga siya. Almost mayat maya ang bili niya. Order ng ganito, order ng ganyan, at sa sobrang dami niyang in-order ay nasasayang lang ang mga pagkain yun. Bukod sa aksayado sa walang kapararakang bagay ay nasasayang din talaga at nanghihinayang naman ako sa mga pagkaing natitira. Ang isa pa sa problema ko sa kanya, Kuya Poy, sa tuwing sa labas naman kami kumakain, ay sanay siyang ako ang nagbabayad sa mga itinotodo niyang mga ino-order sa mga pinupuntahan naming mga restaurant. Ako na nga nagsasabi sa kanya na minsan siya na ang magbayad, pero ang ending, sa akin pa rin ang bagsak ng bill namin. Bukod pa yan sa mga bagay na gusto niyang bilhin na ako mismo ang nagbabayad para sa kanya. Hindi ko rin makakalimutan nang malaman kong umutang din pala o nag-loan itong si Lorraine sa kanilang school ng 200,000 pesos. At ang hindi ko matanggap ay kapag kinasal na kami ay gusto niya na maging housewife na lamang daw siya. So naisip ko, mukhang ako rin pala ang aako sa bayarin na kinubra niya doon sa loan na yun. Nadismaya ako, Kuya Poy, sa katotohanan gusto niyang maging housewife pero gusto niya rin na meron pa kaming kasambahay. Kahit na wala pa namang kaming mga anak. Sa totoo lang, hindi ako mayamang tao, Kuya Poy. Pero kahit papaano, aaminin ko naman sa inyo na dahil sa pagsusumikap at sa mga investment ko noon sa negosyo ay nagkaroon ako ng konting savings at meron din akong naipundar na sasakyan. Ang tingin ko tuloy mauubos lang ang lahat ng mga pinaghirapan at napag-ipunan ko kung si Lorraine nga ang pakakasalan at magiging asawa ko. Idagdag pa ang ibinibigay na pressure sa akin ni Lorraine at ng kanyang magulang sa aming kasal. Yung tipong para bang isusumpa nila ako kung hindi ko pakakasalan ang kanilang anak. Kumbaga, parang wala na akong choice. Hindi na ako pwedeng umatras pa. Kinausap ko naman si Lorraine pagdating sa usapin ng pera and somehow ay nag-effort naman siya. Pero nakikita kong mahaba-haba pa talaga ang lakbayin ng girlfriend ko bago tuluyang maabot ang inaasam-asam kong pagbabago at yung disiplina niya sa paghahawak ng pera. Dapat ko pa bang hintayin si Lorraine bago ko siya pakasalan, Kuya Poy? Mahal ko siya, oo.
Pero ayoko kasing matali sa ganitong klase ng relasyon kung hindi siya magbabago ng tuluyan. Maraming salamat sa pagkakataong mapili ninyo bilang tampok na kwento ang aking storya. Hanggang dito na lamang muna ang storyng pinadala ko. Umaasa ako na sana'y makakuha ako ng payo mula sa iyo at sa iba pang mga tagapakinig ng inyong lalong lumalakas na programang Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Josh. Especially for you. Balikan natin ang kwentong napakinggan nga natin mula sa ating letter sender na si Josh para sa ating Dear Kuya Poy. Ayan, kung saan ay masyado palang gastadora ang kanyang girlfriend. Girlfriend pa lang naman at pinaplanong magiging asawa na dahil yun yung sinabi niya after niyang makipag-break doon sa matagal na karelasyon niya for 8 years. At dahil nga umidad din siya pero hindi nagkatuluyan, sinabi niya lang sa kanyang isipan na sana yung kasunod na makakarelasyon ko ay siya na. Nga lang, eto na, habang 8 months pa lamang na ilang buwan pa nga lang itong na mag-on, sina Josh and Lorraine, hindi pa sila tumatagal naman ng isang taon. 7 months. Ayan, thank you. Ayan, 7 months pa lamang silang mag-on, pero syempre, makikilala mo pa lang yung tao sa loob ng 7 months na yan. Pero sabi ko nga, sa mga edad nila, sa mga edad ninyo, Josh and Lorraine, hindi naman din masama na magplano na ng pagpapakasal kung sakaling yun na ang nafe-feel ninyo. Nga lang, wala rin namang masama sa paghahangad na maging disiplinado sa paghahawak, sa pag-iingat ng pera ang mapapangasawa mo. Lalo na kapag kailangan seryosong ito, seryosong issue dahil yung iba dyan, dahil sa nakikita na mayroong magandang trabaho yung partner nila ay hindi na pagbubutihin yung craft nila. Kayang-kaya yan ng ko. Ito naman din ang tanong ko para sa mga katulad ni Josh, para sa Josh. Baka naman you're giving your partner the wrong impression. Na kaya ko ang lahat, sagot ko ang lahat, pagka tayo ay nagkasama na wala ka nang poproblemahin kasi may mga ganyan, mga mabubulaklako ang dila. Huwag nating ipapangako sa kanila ang langit at lupa o yung mga tala dahil unang-una hindi ho atin yan. Yan, sa Panginoon po yan. Pero yung iba kasi ganun na ibibigay ko sa iyo ang ganito, sagutin mo lamang ako. Wala na. Maging realistic. That's what I'm trying to say. Maging realistic po tayo sa pagpasok sa relationship, Pero ito nga, si Josh, hindi naman din siya madamot. Meron po kasi yung matuos na sinasabi. Yung lahat naman ng ikinikilos ng kapartner nila, magkano yan? Bakit gagastusin? Bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi ka na makakilos ng gusto. To be fair with Josh, hindi naman siya ganun. Nga lang, napansin niya na sobra-sobra. Labis-labis yung ang pagwawaldas. Pagwawaldas na yun kapag ganyan, umorder ka na ng pagkain, tinikman mo lang, tapos wala na. Itinabi mo na lang, hindi mo na lang inalok sa iba, hindi mo ibinigay, tapos umorder ka na naman ulit ng panibagong pagkain. Sobra na yun. Hindi maganda yun. Okay? At susunod dyan, hindi na lang sa pagkain, pati sa mga gamit. May sapatos ka na nagagamit, maayos naman, may nakitang ganun, bibili na naman kapag ka meron. Diba? Ayan, pero maganda nga itong plano ni Josh na in-address niya, kinausap niya itong si Lorraine habang maaga pa. Okay? Na wag ding madaliin yung pagpapakasal. Sa puntong ito talaga, Josh, wag mong pa mamadaliin yung pagpapakasal. Just take your time. Kahit pa nga sinabi mo, ipinangako mo sa sarili mo na sana yung susunod ko makakarelasyon ay siya na, minsan hindi naman ganoon yan yung hiling natin, pero hindi yan, not necessarily, yung nararapat para sa atin. Ayan, I'm not telling you na hindi si Lorraine ang para sa'yo dahil sa ganito niya, sa gantong diferensya kaya Lorraine na pagiging magastos o gastadora. Ayan, basta you don't give her the impression na sagot mo ang lahat, ganyan. Kapag ka talagang ikaw nagyaya, ikaw ang taya. Kapag ka ganun, si Lorraine, dun mo siya i-train. Okay? Ikaw nagyaya, ikaw ang taya.
At syempre, doon din yung pagsita-sita, yung maayos na pagsita sa kailangan ba talagang bilhin ito? Baka naman pwedeng hindi kasi pag mag-asawa na tayo, tamang paliwanagan. Pag mag-asawa na tayo, hindi pa pwedeng ganyan bili-bili-bili. Oo, pagka dumating ang bata, pagka nabiyayaan kayo ng baby, may gastos din siya. Malaki ang gastos dyan. Okay? At bakit kailangan na agad ng kasambahay nitong si Lorraine kung kayo pa lang naman ang nasa loob ng tahanan na inyong titirhan? Ipaliwanag mo rin sa kanya. Baka naman pwede tayo lang muna. Total, magwawalis-walis, mag-aayos-ayos, plancha, laba. Bakit kailangan na agad ng kasambahay? Oo, na makakatulong natin. Baka naman pwedeng tayo lang munang dalawa. Ipunin na lang natin yung ibabayad sa kanila. Until such time na kailangan na rin talaga natin ng makakasama talaga sa bahay. Tamang paliwanagan. Alam nyo, may kanya-kanya ho talaga tayo kasing responsibilidad pagka pumasok na tayo doon sa relationship katulad ng marriage. Okay? Maging realistic. Yan na lang yung maipapayo ko sa iyo, Josh. Maging realistic. Ikaw realistic ka. Pero sana itong si Lorraine ay wag mabuhay nga doon sa kahibangan na puro sarap lang at bed of roses ang mararanasan niya sa pag-aasawa.